itong si House Speaker Romualdez hindi raw nanghihimasok doon sa party list issues. Administrative lang ang nagiging papel umano bilang caretaker ng lalawigan ng Cavite. At ang House Tri-Committee naman nagpahayag ng matinding pagkabahala sa naging desisyon ng Senado na ilipat doon sa Pasay City Jail si Engineer Bryce Hernandez. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Nilinaw ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang tagapagsalita ngayon ni House Speaker Martin Romualdez na walang papel ang Speaker sa internal party realignments, gayon din sa isyung may kinalaman sa infrastructure projects na binanggit ni Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Barbers na nirerespeto ni Speaker Romualdez ang karapatan ng bawat miyembro na ilabas ang kanilang saloobin. Tinalakay din anya ang pahayag ni Barsaga hinggil sa naging papel noon ni Speaker Romualdez bilang caretaker ng distrito ng Yumao, si Representative Elpidio P.D. Barsaga Jr. Inihayag ni Barbers na noong naging caretaker si Romualdez ng Cavite dahil sa pagpanaw ni Barsaga, ang role nito ay purely administrative. Hindi nakialam si Speaker sa mga infrastructure projects at maging sa funding decisions. Siniguro lamang ni Speaker na nanatili ang mga mahalagang serbisyo sa distrito ng namayapang mambabatas. Binigyang diin ni Barbers na patuloy na inuuna ni Speaker Romualdez ang pagkakaisa at mabuting pamamamahala sa kanyang pamumuno sa House of Representatives. Dagdag pa ni Barbers na nanatiling bukas si Speaker Romualdez sa pakikipagdialogo sa batang mambabatas na si Representative Kiko Barsaga kung nais nitong malinawan ang mga issue. Kahapon, kinumpirma ni Barsaga na kumalas na siya sa majority at nag-resign na rin bilang miyembro ng National Unity Party dahil sa ilang mga internal conflict. Samantala, nagpahayag ng matinding pagkabahala si House Infra Committee Lead Chairman Terry Redon sa naging desisyon ng Senado na ilipat ang dating Department of Public Works and Highway official na si Engineer Bryce Hernandez mula sa Philippine National Police Custodial Center patungo sa Pasay City Jail. Ayon kay Redon, sana maikonsidera uli ito ng Senado lalo at hindi pa naman guilty ang nasabing individual. Si Hernandez ay na-cite in contempt sa pagdinig ng Senado matapos mapatunayang nagsinungaling. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Terry Redon. Magpahayag ng mabigat na pagkabahala dito po sa desisyon ng Senado na dalhin po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Nakita ho natin kahapon yung bigat ng kanya pong testimonya patungkol po doon sa nagaganap po talaga sa Bulacan at kung sino ho yung mga sangkot pong matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular ng mga senador. Dito po sa mga proyekto po, dito po sa Bulacan at inaasahan mo namin po talaga na i-consider ng Senado yung kanila pong desisyon. Samantala, naniniwala din si Redon na mas matiyak ang kaligtasan ni Hernandez kung manatili ito sa Philippine National Police Custodial Center. Sa pagdinig ng Infra Committee, sinabi ni Redon na nakita nila ang bigat ng pahayag ni Hernandez lalo at ibinunyag nito na sangkot sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa maanumalyang Bulacan Control Projects at tumanggap ng kickback o Standard Operating Procedure. Muli, pakinggan natin si Representative Terry Redon. Po namin ay mas masisiguro po ng Senado at ng Kongreso na talaga naman pong nagagawad ng protective custody po sa kanya kung mananatili po siya sa PNP Custodial Center imbis po sa Pasay City Jail. Kailangan natin maglinaw na yung pong Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling resource person, cited in contempt sa Senado at hindi cited in contempt na may protective custody sa House of Representatives. So, ang panawagan mo natin sa kabuuan po ng Senado, sana pag-isipan pong muli, i-reconsider po itong desisyon na ito dahil I think meron hong magiging mabigat.
si Representative Terry Ridon. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.